Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Second Lieutenant Glenn Carlo P. Librando, O-21263 Infantry Philippine Army. A proud member of OCC Class 55-2021 and Scout Ranger Course Class 218-2022. At ngayon ay nakadestino dito sa Carmen, North Cotabato bilang platoon leader ng 1st Scout Ranger Battalion, 1st Scout Ranger Regiment, Philippine Army. Ikukwento ko sa inyo ngayong umaga ang aking first and major encounter dito sa ating regiment. Bali, nung nagkaroon ng information na may mga terrorist group, armed group dito sa area namin, is naatasan yung company namin na nandun pa ako noon sa 3rd Scout Ranger Company para mag-operate at i-clear yung area. So, since positive yung area, alam ko na agad na mapapalaban kami. Nagkaroon lang doon ng briefing sa amin before yung operation and nahati kami sa 3 combat group na binubuo ng 3 combat group. Then, nung nandun na sa area, ang nangyari, kami yung nasa trail section. Yung combat group ko nasa trail section. And then, nung nandun na kami sa area, na yung mga kalaban is na-aware na rin sila. So, na-compromise na kami since yung area na yun ay medyo open. And nandun kami sa disadvantage position. So, yung nangyari doon, nung pag-engage nila sa amin, since sila yung nauna nag-open fire sa amin, yung instruction ng pinaka-grand commander namin is yung hatiin yung 3 combat group para sa iba't ibang sektor. Kasi malaki yung area na yon. Naatasan yung section ko na dun sa right flank. So yung right flank na pinag-position namin, limitado yung cover and concealment namin doon. Kasi maisan yon. Tapos nandun pa kami sa baba. So kahit magdapa ka doon or pumosisyon ka, medyo alanganin pa rin dahil yung terrain is favorable siya sa kalaban. Tapos natatanaw din namin doon yung area ng kalaban. Fortified siya, may mga bunkers kami natatanaw. Tapos natatakloban pa sila ng mga puno. Bali, mga 500 meters yun, is pinaulanan na nila kami ng mga firearms nila. Meron silang, sa pagkakatansya namin doon, iba't iba na klase ng baril yung pinuputok nila. Merong high-powered firearm na tulad ng M16, meron ding silang mortar, meron ding Barrett. Ko rin, meron din silang 60, tsaka iba pang klase ng baril. So yung firefight na yon last for 2 hours. Ang ginawa ko doon, since ito yung first na encounter ko bilang ako pa yung platoon leader o section leader doon sa combat group ko. Sa una, grabe rin yung kaba na ito na pala talaga yung real McCoy na sinasabi nila. Ang nangyayari doon, meron pa akong isang tropa nung na-engage kami na nagtanong na, "Sir, mag-command ka." So parang ganoon talaga, ginanong ka talaga. Oo sir, may tropa ako na nagsabi sa akin na, "Sir, mag-command ka." Kasi Barrett ba naman bumibira sa inyo? Medyo 50 caliber yon. Yes sir. Ang nangyari sa akin noon, naghalo sa emosyon ko noon yung kailangan ko talaga silang i-command dahil ako yung magsasabi ko anong gagawin nila. And at the same time, challenge din yun sa akin, sir, na dapat maging kahit heavy volume kami, sir, under pressure kami, sir, dapat andun pa rin yung presence of mind ko. Since kung hindi ako magsasabi sa mga to, wala rin silang gagawin, mas mapapahamak yung combat group ko, sir. So, ang ginawa ko, sir, is bilang yun din naman yung tinuro sa amin na once ikaw yung platoon leader, ang una mong gawin is i-command mo yung mga team leaders mo.
Dahil bilang ang mga team leader mo, mga sarhento yan, sa dalawang team, mas sila yung paniniwalaan ng tropa. Kaya ang gawin mo, utusan mo yung mga team leader para yung mga team leader, sila naman yung mag-disseminate din sa mga team members nila. Unang-una kasi kung iisa-isahin mo pa sila dun sir, mahirap dahil ang area, malawak, maingay. So ang pinakamaganda talaga dyan is ma-utilize nyo yung mga communication equipment nyo, yung radio nyo. So doon ako nagko-command sir. Ang nangyari, sinabihan ko yung dalawa kong team, nasa gitna ako ng area, yung dalawa kong team nasa kaliwa at kanan ko. Sinabi ko sila na nag-command na ako doon na once nung na-engage kami, ang sinabi ko agad, i-utilize na 500 meters pa lang yung sir, tapos mataas. Kung gagamitin agad namin yung mga direct fires namin, yung mga M60 namin, medyo lulugi lang kami, mauubusan kami ng bala na hindi sila tinatamaan. Kaya ang una kong sinabi nun is utilize yung M203. So grenade launcher, ginamit namin. Nag-deliver yun sa dalawa kong team, may mga ang contact man tsaka yung guide namin, meron silang dala na M203 attached sa M60 nila. Di binuga namin yung area, yung may bunker sir, kung saan may heavy volume of fire. Pinakaramdaman muna namin kasi malakas pa yung resistance ng kalaban. Binomba namin sila, hindi pa kami nag-move sir. Bali yung mga contact man tsaka yung guide, pinapwesto namin, tinansya nila yung target sir din. Ito nga yung nakakaganda sir, parang ang before kasi yung operation na yon, nagkaroon kami ng pressure sa paggamit sir ng M203 na kinandak din ng batalyon dito lang din sa area. Tapos mga ilang linggo lang after nung practice namin na yon, nagkaroon ng ganong operation. So parang ang naging dating dun sir, check on learnings, kung ano yung natutunan mo dun sa refresher, parang na-apply namin sa mismong real combat sir. Kaya tiwala rin ako noon na nakita ko rin yung galing ng mga tropa na once may ituro sa kanila at kahit gano'n na real McCoy at alam nila na yung danger is inevitable, is ginawa pa rin nila yung mga kaya nila sir. At nakita ko sa pag-perform nila yun sa M203 na gamit nila yun ng maayos. After noon na binomba namin sila ng M203, na observe namin sir na konti na lang yung resistance. May pumuputok pero parang nakita namin na na-shock din sila sa epekto ng M203. May napapansin na kami na parang may sumisigaw na aalis na sila, parang gano'n. Pero meron pa ring resistance. Doon ako nag-decide sir, which is ano rin naman siya, naka-align din naman sa instruction sa amin ng ground commander na unti-unti nang mag-assault. So, since limited yung cover and concealment, ang ginawa namin doon is nag-advance kami habang palitan kami per section na kung yung isa nag-i-engage para yun yung cover fire namin. Then kami naman sa flank namin, magkakaroon na kami ng by team namin ng move by bounce na kami. So, nung once na nag-move by bounce na kami, andyan pa rin, bumibira na rin kami ng direct fires namin para ang dating hindi kami ma-open na walang, kumbaga dagdag ano na rin yun security kung once nag-move na kami na may direct fires. Kahit hindi pa namin sila talaga na tutukan na masyado, at least meron kaming protection once may nag-move, hindi mag-alangan yung tropa na maglakad. So, yung ando na kami sa area na umaahon na kami kasi slightly elevated yung area, tapos wala kami masyadong cover, ni-rush up na namin siya. Tapos nung nandun na kami sa mismong bunkers na nagtakbuhan na yung mga kalaban, na yung dalawa kong team is naka-recover ng 2 Barrett, isang 50 tsaka isang 30 caliber na Barrett. Lupit ng Barrett. Barrett as yes, in first encounter, Barrett ang recovered, no amount. Yes sir, grabe rin yung high moral. Anong feeling nun? Bagong unang firefight mo, recovered mo Barrett. Barretts pala, 2 Barrett eh. Yes sir.
unang-una sir, proud ako sir, lalo para sa tropa. Kasi yun nga sir, yung mga ganong recovery, makatulong din yun sa tropa sir na dati kasi meron pa yung meritoryo sir. Yun yung agad naisip ko, swerte naman ng tropa na ano, pampahay moral sir. Tapos maisip pa namin na yun yung ipinuputok sa amin kanina. Tapos nakuha namin. Iba yung dating sir, parang victorious talaga yung naramdaman namin. So wala ka ng kaba nun? Fights Yes, sir. na. Parang nangyari pa nun sir na eager pa ako na i-search pa yung area sir, i-clear pa lalo yung mas may taas. Dahil baka meron pa rin dun sir na ma-recover. So yun sir, nung after nun sir, nakakuha pa rin kami ng ibang mga ammunition doon. Tapos yung mga personal belongings ng mga kalaban namin. Doon na yung last na final assault namin sir. Nag-instruction na yung ground commander namin na nung na-clear na namin yung area, na-secure na wala ng mga banta ng enemies, is nag-consolidate na kami dun sa pinaka-high ground nila sir, kung nasan yung tinatawag nilang White House. Nag-consolidate kami dun sa malaking building na yon. Tapos dun ko nakita na nung dating kasi nun sir, excited ako ipakita sa ground commander namin yung na-recover namin na Siyempre barit yan eh. Automatic gold cross na yan, mga ganyang recover. Yes sir. Tapos nagulat din ako pagpunta namin dun sa area sir. Ang daming recover pa rin ng mga kasama na sa ibang combat group. So parang nadagdagan yung tuwa namin na ang dami pala naming na-recover. Tapos lahat kami walang naano sa amin. Kumbaga walang kapalit yung nakuha naming recover na safety kami lahat. So after nun sir, kinonsolidate namin lahat ng recoveries namin. Ano na siya sir, mga 5 PM. Then nagkaroon kami ng clearing, yung combat group ko yung inatasan na i-clear pa yung area. Ang nangyari doon, nagbibigay ng mga target location yung sa TCP namin, sa Tactical Command Post namin, para i-clear yung mga possible na may enemy pa. So since 5 PM na siya at medyo nag-aalangan na rin yung visibility at marami-rami rin yung i-cleaner namin, hinati ko yung dalawa kong team para mas mabilis ma-clear yung area since magkakalapit lang din naman siya, para mas madali naming makuha yung mga location para ma-clear namin. At least bago tumilim, ano na siya, clear na yung area. So ang unang objective din namin dun ay kunin yung sinasabi na mayroon pang isang 50 cal na nakatago sa area, tsaka mortar. So binibigyan kami ng mga target location para hanapin dun yung ano na yun, firearm. Ang nangyari noon, pagka-clear namin, siguro 10 target na yung na-clear namin, wala pa rin talaga. Medyo ano na yun, nagdidilim na. Tapos nung bago may binigay sa amin na isang target, ang nangyari noon, biglang may pumutok. Ibig sabihin, meron pa palang mga kalaban na nagtatago dun sa area, nag-aantay na makaposisyon na sila yung advantage. Ang nangyari doon, kasi maisan yun sir, ang nangyari, nagtago sila doon sa maisa, nagtaklob sila ng mga dahon, nag-conceal sila. Tapos nung nakita nila kami na nakiklear ng area, may hinahanap, doon sila nagbigay ng nagputok sila in order para sa amin na siguro tumabla, at least makabaril sila. Ang nangyari naman nun, yung guide ko sa isang team is na-wounded siya sir, na tamaan siya. And yung isang team ko na yun ay nakahiwalay sa akin noong time na yun sir. Tapos narinig na lang namin pumutok at sumasabi siya sa radyo na may kalaban pa natira. Ang ginawa ko agad nun sir, since nandun ako sa isa kong team, minanuber ko palapit sa area. Ang naging challenge ko noon, dahil merong resistance mula sa kalaban at meron ding pumaputok din yung isang team ko, ay kung paano makalapit na maka-aid kami dun sa na-encounter na team
na hindi kami mapagitna, sir. Since nga yung area na yon ay pataas, tapos palitan ng putok sa baba at sa taas. So ang ginawa ko nun, sir, tinanong ko yung team leader sa kabilang team kung ano yung eksaktong location nila. Kahit yung description lang, hindi na yung Golf Charlie, at least yung location. Since natatanaw naman namin sila, sir. Ang ginawa niya, nung hindi pa siya agad nakasalita noon, kasi intense firefight nga ang labanan nun, sir. Ang ginawa ko, sinabihan ko na lang yung team na sumunod kayo. Ako na yung nag-una, sir. Bali dun sa isang team na kasama ko, ako na yung nag-lead scout, sir. Ako na yung umuna para pumunta dun sa area. Nasobrahan ka na natin adrenaline nun, ah. Yes, sir. Dahil nga ang pinaka-isip ko nun ay maka-aid, makatulong dun sa team ko na na-encounter. Kailangan makalapit kami. So sabi ko, sunod na lang. Ako na yung nagtakbo, sir, na una. Tapos sumunod naman sila kahit nang nabigla kami noon, sumunod kami. Tapos unti-unti kami lumapit dun sa area. Tapos nung nakadikit na kami, nakita ko na yung isang tropa ko, sir, na may ano na siya, may tama na siya. Andun na siya. Tapos naano rin ako noon, naawa ako sa kanya, pero nakita ko rin na yung will to fight niya, kasi kahit wounded na siya, andun pa rin yung presence of mind niya na nag-return fire pa rin siya. Hindi siya yung makikitaan ng pinanghinaan ng loob, na kahit wounded na siya, andun siya. Hindi niya iniwan yung team niya. Naka-cover siya dun sa sektor niya para lumaban pa hanggang makarating kami. So nung andun na kami sa mismong, nakadikit na kami sa team na na-encounter, tapos meron pa rin kalaban sa area, na nag-command na ako na mag-line formation kami. Tapos ang nangyari kasi nun, sir, medyo nakagilid kami sa pababa yun, sir, dahil ang ginawa ng kalaban, dun sila pumesto sa gitna, sir. Kaya medyo para maipit kami. Akala siguro nila, sir, susundan namin yung trail, kasi pag sa trail kami dumaan, kitang-kita nila kami. Ang ginawa namin nun, sir, tumusok kami sa mga maisan para hindi rin kami makita. Nung nakadikit na, nag-line formation kami nun, sir. Tapos dun namin bumuga na kami. Tapos yung meron kasi kami nun, sir, sa command group. Pinapunta dun nung aming ground commander yung isa naming tropa na may basuka, sir. Tapos nung kinuman ko siya, sir, na dun sa sektor namin, tinatira ko yung area, sir, ng basuka. Nung pagkatira niya, sir, doon namin nakita na biglang nawala yung return fire ng kalaban. Parang na-overwhelm siguro, sir, doon sa kahit kami, sir, sobrang ano namin. First time ko lang din, sir, na makapag-command na magpaputok ng basuka sa ganong klase ng encounter. Tapos nun, sir, medyo high moral na kami dahil nga wala nang resistance ang kalaban. Inassault na namin yung pwesto nila. Tapos may nakikita kami na nagtatakbuhan. Madilim na yun, sir. Mag-alas 6 na yun. Yung firefight na yun, mag-alas 6 na siya. Tapos, yun, mayroon kami dun na dali na dalawa. May body count kami na dalawa. Then, recover din na dalawang M16 sa bukod na encounter na yun sa pag-clearing namin, sir. Mukha ini-enjoy mo ikwento to. First encounter, 2 barret, 2 body count. Yes, sir. Lupit. Sige. Tapos noon, yung agad-agad, sir, nung once maklear namin yung area, tapos nakuha na namin, na-secure na namin yung area, yung inisip ko agad din, sir, yung isang kalagayan ng isang tropa ko na wounded. Kaya naghingi lang din ako, sir, na nag-suggest ako sa ground commander namin na kung pwede na i-extricate na siya para mas mabigyan ng proper medication. Then yun, sir, nung ano na namin yung area, ma-secure na namin, na nagkaroon pa rin ng resistance yung kalaban. After nun, yung clear na yung area at alam na namin na safe na yung area, doon na kami, sir, nagkaroon ng nagpalagayan na kami na, at naghingi rin kami ng advice sa TCP. Doon na kami nag-exit papunta doon sa ano namin, sa PRP namin. Then
papunta sa next na area para secure yung sa baba kasi noon sir, mayroon din kami secure na area. Nung safety na doon kami nagbaba sir para consolidate yung mga gamit. At madilim na rin kasi naisip namin kung mag-stay kami doon sa pinag-clearan namin na yon, baka yung reinforcement ng mga terrorists mas marami, mas malugi kami. Kaya nagpunta kami doon sa alam namin sir na mas advantageous kami. Since yun na rin naman yung advice sa amin ng TCP namin sir. Anong feeling na yung katulad nito, no? Parang first encounter mo, gold crosser ka kaagad. Nahiya kang sabihin kanina, pero ako na magsabi, di ba? Na kasi gold cross sa atin kasi parang yan yung minimum resibo ng ating serbisyo. And yeah, very young ka, 2 years out of the officer candidate school. Nakabagbag ka na decisive yun, ang laking encounter yun eh. Ilan ang total recovered nyo nun? Yung buong 3 section nyo? Bali, ano yun sir eh. Sobrang dami kasi nun sir, hindi, meron pa kasi doon kaming napa-surrender din Oo sir. nga, after that, di ba? So, more or less, ano yun sir, mayroon kaming mortar, may 60, may barrets, may M16, ang daming ammunition sir. Mga 30 plus yun sir. 30 plus, ilang body counts? 2 body count sir. 2 body, yung sa'yo? Yes sir. So ano yung, di ba, ano yan eh, sa bawat tenyente, of course, fresh graduate ka ng Ranger noon. Yes, so, iba talaga rin yung skill mo. Pero of course, lahat naman kahit na Ranger ka, pag bagong graduate, pag una mong salpak talaga, ano ka rin eh, yung bang, ano rin, di ba? Yan, katulad mo, sir, mag-command ka, which is normal yon, hindi man ano yon. Pero naka-recover ka. Nung recover ka, nasobrahan naman na yung agresibo mo. Yes sir. Di ba? Which is normal din. Anong feeling mo nung medyo tapos na? Parang, okay dilim na. Yung nung una sir, kahit na tapos na medyo madilim. Since nga sir, parang yung mga turo kasi sa Ranger na yung hindi ka dapat mag-complacency, huwag kang kumpiyansa. Ang nasa isip ko rin nun sir is, paano kung meron pang mga biglang mag-haras. So kahit na ang dami namin recover sir, hindi nawala sa akin yung dapat alerto ka pa rin. Hindi porke nakakuha kayo ng marami na ganyan, magkumpiyansa na kayo. Kasi kung may ganyan silang, ganyang karami ang na-recover namin, marami pa rin silang ganyan na pwedeng gamitin laban sa amin. Although, ang saya talaga sir, dahil nga first encounter ko na ganun yung karami yung score namin. Andun pa rin sa akin yun sir na dapat maintain pa rin yung, kumbaga, may security, huwag kang magkumpiyansa. Dahil sa mga ganyang bagay tayo dapat hindi magkumpiyansa. Pagka lalo at madilim at area ng kalaban, dapat hanggat wala ka sa kampo, huwag kang mag-relax. Yun yung mga turo ng senior sir at turo rin sa Ranger Regiment. So yun yung naramdaman ko sir. Ano ang natutunan mo about mga klase ng mandirigma ng Pilipino, ng First Scout Ranger Company sa encounter na yan? Kasi first time mo sila makasama, bago ka. Sir. Ano yung nakita mo na quality na gaano katindi ang mandirigmang Pilipino? Yung una pa lang sir, nung nandun ako sa officer candidate school sir, punto ko lang din, meron kami dong mga instructor sir na Ranger, which is sila yung malakas magpa-exercise sir, may malakas din yung dating nila sa pananamit. So parang from civilian tapos nakapasok ako ng sundalo. Although nung civilian ako sir, medyo naririnig ko na rin yung mga salitang Scout Ranger. Nung nakapasok ako tapos may instructor kami doon na mga Ranger, tactical officer namin, tsaka yung mga tropa na DS doon. Pag sila yung nagbabantay sa amin, iba yung dating ng Scout Ranger, iba yung forma nila, iba yung aura nila. Naisip ko agad na ano kayang meron sa mga ito na wala sa iba. Kaya ang ginawa ko sir, nung pagka-graduate namin, nag-signify agad ako sa Ranger Regiment. Gusto ko ito yung mga makasama kong sundalo. Sa awa ng Diyos na nakapasa tayo sa schooling ng Scout Ranger course at nakuha yung tabak. And finally, na bigyan ng pagkakataon na mag-serve bilang platoon leader. At
Kumbaga, kumbaga sa atin kasi sir, yung ranger, yung tabak, once graduate, dun lang pa lang natin yan talaga sir maiintindihan. Kumbaga yung mga natutunan natin sa Scout Ranger School is preparatory. Yung mga itinuro sa atin doon ng mga TTPs, mga SOP, yung pala yung magiging bread and butter natin para makasurvive sa Real McCoy, sa mismong Hawaii. So yung nung encounter sir, tapos dagdag kumpiyansa talaga sir, dagdag pampalakas loob once ang mga kasama mo sa gera ay mga musang. Iba yung dating na ang mga kasama mo, puro mga veterano, mga malalakas na sundalo, physically, mentally. At doon ko na napatunayan na inililive up natin yung triple S ng Ranger, yung skill, stamina, and spirit. Na lalabas talaga siya sa mga times na gano'n. Nakatago lang siya kung sa kampo or pag nakabreak na simplihan lang na sundalo. Pero once ito na yung real deal, lalabas lahat ng natutunan at dadagdag pa yung spirit mo talaga na maging victorious at huwag magpatalo, huwag magpatalo sa kalaban at sa takot mo sa sarili. Since yung danger sa atin, andyan lang naman yan. Pero pag ang kasama mo kasi na sa digmaan ay pare-parehas na gano'n ang loob, hindi ka talaga matatakot. Kumbaga pare-parehas kayo ng gustong mangyari. Pwede ko siyang masabi na ang musang na nagre-representa sa pagiging ranger natin ay lumalabas sa oras na pinakakailangan natin ito. Sir. Paki-address mo ito sa mga sumusunod sa iyo sa OCS and mga iba pang mga gustong pumasok sa pagsusundalo na ano yung nararamdaman mo ngayon bilang warrior of the Philippines. Yes, sir. Bilang nandito na ngayon na sundalo na lumalaban para sa Pilipinas, napakasarap sa pakiramdam na yung pangarap mo dati, andito ka na ngayon, na ikaw na yung pinapanood, ikaw na yung nababalita. Kaya ang para sa akin sa mga susunod, huwag kayong mawala ng pag-asa at huwag kayong matakot kasi para sa akin, itong ginagawa natin ay para sa bayan natin. Wala namang masama na magserbisyo pero ito kapag nagserbisyo ka bilang sundalo, kumbaga magkakaroon ng meaning yung buhay mo na kung ano man, hindi naman siguro mangyari pero bawian tayo ng buhay sa habang pinaglalaban ng bayan. Napakasarap nun sa feeling natin at lalo sa pamilya natin, mga kaibigan, mga mahal natin sa buhay na ito, si Glenn, na naging makabuluhan yung buhay niya dahil inalay niya ito sa ating bayan, sa pagsisilbi sa watawat ng Pilipinas at sa ating konstitusyon. Napiglan na. I'm proud of you, brother. Talagang good luck. Good luck, good luck, good luck. Thank you, sir.